God, we thank you so much, Lord, for this wonderful time that you have given us to come again and sit at your feet. Fellowship with you this afternoon. Continue, O Lord God, to speak to us through your words, O God. As Lord, we ask that let the Holy Spirit be our teacher, O God, so that we can be able to understand clearly your message. And Lord, that we can continue to grow in the knowledge of you and we can work in your kingdom. Thank you, Lord. Bless everyone, even those who are joining us online in Jesus' name. Amen. Seated, mga kapatid. Good afternoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, let's go to our spiritual food this afternoon. Let us learn about the difference of believer and unbeliever. May kasabihan na the difference of believer and unbeliever. Akala natin ang unbeliever, yung hindi nag-aatin ng simbahan, hindi lang po yun. May kasabihan na namati, yung saan namamati. They call themselves believer, but they are unbeliever. May ganun. Kaya hindi lang po yung unbeliever, hindi lang po yung nasa labas, o kundi kahit nandito pa rin, nag-aatin pa rin sa gawain, pero ang diferensya, hindi naniniwala. So, ano ang buhay ng isang believer? Unahin muna natin ang buhay ng believer. Okay? Can I hear amen from believers? Amen! Praise the Lord. Lahat ng amen. So, we are all believers here. Sana pati sa online, ano? Okay, so number one life of a believer. Isang buhay ng isang mananampalataya o naniniwala sa ating Panginoon, Christ is the center. Christ the center. So, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Sabi, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, kumbaga, sa damit, nagpalit, hindi naidagdag. Hello? Iba yung nagpalit, iba yung tinakpan. Hello? Hindi nagpalit, sabi nila, nagpalit ka ba ng damit? Hindi, kinuguran ko lang. Or binaliktad ko. Hindi ka nagpalit pag binaliktad mo. Nagpalit is talagang yung una na tinanggal mo, pinalitan mo ng bago. Katulad natin, sabi niya, kung sino man ang naniniwala, if anyone is in Christ, kung sino ang na kay Kristo, sabi niya, he is a new creation. Bago na siyang nilalang. Yung dati nating pagkatao, hindi ito sabihin na ilibing, sige, patayin natin itong literal at ipanganak muli. Kagaya na sabi ni Nicodemo. Diba? Yung literal, pero ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, sabi niya, yung dati mong pagkatao na makasalanan, yan ang ililibing. Yan ang mawawala, yan ang papatayin. At, sabi niya, yung buhay na meron tayo kay Kristo, si Kristo, ngayong na meron tayo na kay Kristo, yung buhay ni Kristo ang ating isang pamuhay. Hindi na yung gusto natin, kundi yung gusto na ni Kristo. Okay, so yan, the honest God, kaya kailangan ilibing, di ba? Kaya ang water baptism is burial. Kailangan ilibing, kasi patay na, ilibing na. Ilibing na, at pagkaahon mo sa tubig, sabi niya, bago ka nang nilalang. Yung dati mong pagkatao na ilibing na, pero hindi ibig sa pagkaahon mo na ng tubig, ay perfect ka na. But you have to remember that pinagsisiyan mo na, Lord, sorry for this, okay, now I am a new creation. Now, as you rise up, you start to learn to live the life of Christ. Hello? Clear na yun? Okay, Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. O hindi lang mong nailibing, di ba? Si Jesus nailibing din eh. He was buried also. But even though, sabi niya, when alam ba natin kung bakit si Jesus ay nang-crucify sa cross? Well, siyempre namatay. Kaya i-crucify, hindi po ganun. I-crucify siya because during that time, the punishment for a vilest sinner, ang
he was the worst criminal ever, according to the Roman people, because they thought that he is against government of Rome. Kaya talaga pinablik nila, crucify nila sila, he is against government. So, because he is the worst sinner, hindi nila ganun pag-kaisip ng mga Rome, but he just fulfilled the word of God that ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa ating mga kasalanan, inako na ni Jesus, kaya siya na ang naibako tayo dapat kasi tayo ang nagkasala, di ba? Tayo sana ang naibako doon. But, sabi nga doon, Christ was crucified because of the sins of the world. Kaya kinakanta natin, di ba? Christ was crucified, and for me He died, so from sin bondage I could be free. Walang dahilan bakit siya naipa ko. He just fulfilled ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa kasalanan kaya naipa ko kasalanan natin kaya naipa ko si Kristo. At sabi niya, dahil naipa ko na, kaya, di ba, John 3:16 sabi niya, if anyone who believes on the one who died on the cross, sabi niya, he will be saved. So, dahil tayo nung namatay si Kristo, naiba ko na yung ating mga kasalanan. At so, kung tayo din ay nakay Kristo, nung tayo ay naging mananampalataya sa Panginoon, as we believe the Lord Jesus Christ and we accept what He had done, we believe what He had done on the cross, sabi niya, sabi niya, si Kristo na ang nabubuhay. Because Christ was crucified for us, sabi niya, I no longer live. Hindi na yung makasalanang pagkatao natin ang nabubuhay, kundi sabi niya, but Christ lives in me. So, if Christ lives in me, sabi niya, the life I live in the body, I live by faith in the Son of God. So, hindi na ako namumuhay na sa kagustuhan ko, kundi sabi niya, namumuhay ako na may pananampalataya sa Panginoon. Amen. Who loved me and gave Himself for me. Kaya talagang may pagkakaiba yung buhay na kay Kristo at yung buhay na wala pa si Kristo. Hindi na yung gusto natin at sinusunod natin, kundi kung ano ang gusto ng ating Panginoon Jesus. That's why, sabi nga doon, Christ is the center. Siya na ang sentro ng ating buhay, hindi na tayo. Di ba ang buhay na wala si Kristo, ang sentro ng buhay niya ay sarili niya. But when a person comes to believe in the Lord Jesus Christ, si Kristo na ang driver ng buhay niya. Siya ang master and Lord ng lahat ng ginagawa niya. Kaya every decision that we do, everything, kailangan, konsultahin si Kristo. Hallelujah! Yan ang buhay believer. Yan ang buhay ng tao na kay Kristo. Number 2, life of a believer. Obedience to Christ. Obedience to Christ. Hindi mo lang, you do not just recognize what He had done on the cross, pero nandyan yung obedience mo. And ang synonym ng, parang lalo maintindihan, ang obedience. Obedience means submission. Submission. You follow what is being instructed. You do not palaging nag-i-explain o nag-defend. Obedience to Christ. Romans 12 verse 1. Therefore I urge, it's an urge, urgent, to all brothers. Of course, kasama na tayo ng mga sista. In view of God's mercy, dahil sa habag ng Panginoon, sabi na, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Kaya ang totoong pagpapakita ng totoong pagpupuri ay obedience.
We cannot say we are really worshiping God or we are true worshipers if there's no obedience. There's no obeying Christ. So when obeying, hindi niya sabing obeying the pastor. Hindi niya sinabing obeying the sister. Obeying Christ means, since Christ is in your life, whether nakatingin si pastor, whether hindi sinabi ni pastor, gagawin pa rin natin. Because it's, you know that is the way of Christ. That's why you obey it. Hallelujah. So yan, obedience to Christ. Sabi niya, i-offer natin ang pag-obey pala natin. Kaya, huwag natin ibaliwala. Let's upgrade our obedience. Let's polish our obedience. Kasi ang obedience natin, the more we are obedient and submissive to Christ, to His Word, to His Spirit, that is an act of worship. The way we treat our life, the way we live our life every day, is either obeying Christ or disobeying Christ. And that is part of worship. Offer your bodies as living sacrifice. When you say living sacrifice, buhay na alay. Pag buhay na alay, nakapurpose ka, nabubuhay ka, na alay sa Diyos. Holy, ano ang karakteristik ng isang handog? Buhay na handog sa Panginoon. Banal at kalugod-lugod. Ang nagpapapangit sa isang tao, pag hindi nag-uubay, di ba? Ang ganda mo. Ang saka naman ang ugali mo, di ba? May gana. Oo, ano mo? Hindi ka naman pala ano. Kaya, ayun, nawawala tuloy yung beauty mo, di ba? Nasisira yung, pag masama ang karakter natin, hindi na tayo pleasing. Ang nagpapasama kaya, huwag natin sabihin sa isang kapatid, pangit ka! Kasi everybody is created uniquely with the beauty of the Lord. No? We are all. But then sabi niya, ang nagpapapangit, what makes us unpleasing to the Lord is yung disobedience natin. Walang maganda na kasalanan, di ba? Hello? Meron lang magandang kasalanan? Wala. Ang nagpapasama sa lahat is kasalanan yung disobedience talaga. Kaya sabi na doon, ang ibig sabihin na i-alay natin ang buhay natin bilang buhay na handog sa ating Panginoon. Sabi niya, mamuhay na banal. What makes you holy? What makes you righteous before the Lord is our obedience. Gets natin? Di ba kung sumusunod ka, hindi ka guilty. Pag-i-judge nila, ops, you're clean. But the moment na hindi tayo sumunod, nagkakaroon ka na, marka, na mancha. Diba? That's why, the more obedience, we are pleasing before God. So sabi doon yan pala, obedience is righteousness before the Lord. That's why when the Lord see, talaga naman ito very obedient. Kahit sa maliliit na bagay, kahit sa mga challenging situation, committed pa rin. When you say obedience to Christ, nandyan yung totoong commitment natin na whatever happens, we show up. Hallelujah? Amen. We show up. Alam mo na you are guilty, alam mo na makapagalitan ka. Pagkipos nandyan yung pananampalataya mo, nandyan yung pagmamahal mo. Choose to show up. Ibalik, kahit ano basta. Diba? Obedience to Christ. John 14:21. Whoever has my commands and obeys them, he is the one who loves me. Yung daw sumusunod, sila ang nagmamahal talagang umiibig sa Panginoon. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. So, there's connection of love and commitment and obedience. Amen. There is no commitment without love. And there's no obedience without love.
ang nagpapakita ang isang action na you are really in love is yung obedience na kahit, di ba, kaya nga yung mga nai-in love, I will fly to the moon, kung anong sasabihin. Talagang they do everything sa kahit minsan hindi okay, but they show up. Di ba? So with us, showing up, obeying, showing your obedience, no? Showing your love, no? Obeying Christ. Kahit na parang hindi mo maintindihan, but believing that He is true to what He had done on the cross. He is our Creator, He is our Savior. Kahit hindi okay ang pinagdadaanan natin o ang mga sitwations, we continue to obey Christ. Hallelujah? Amen. That is the mark of that is a life of a true believer. Okay, so number 3, He is in the Word. No? The Word. Isang buhay ng isang believer is yung salita ng Panginoon. Talagang yan ang mundo niya. His food. No? 2 Timothy 3:16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Okay, verse 17, pakisama sa verse 17. So, hindi ko nakisama. Verse 17, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Sabi na doon na, all scripture is God-breathed and is useful for correcting, teaching, and rebuking, and training in righteousness, so that the believer, sabi niya, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Talagang, kung ang totoong believer, ang kompas niya at ang mapan niya sa buhay niya at sa lahat ng ginagawa niya ay ang salita ng Panginoon. Nagpapa-under siya doon. He respects the Word of God. Siya ang pundasyon. The Word of God is the foundation of his life. Sa mga decisions at mga churches, sandali. Mapa-financial, sandali. Parang hindi ganyan sa Bible, ha? Mapa-emotion, social, mapa-physical, anumang aspect ng kanyang buhay, kino-consider na yung salita ng Panginoon. Yan ang totoong believer. He stands on the truth. Imagine, sabi niya, all scripture is God-breathed and is useful for teaching. Willing siya na matuto sa pamamagitan ng salita. Willing siya na i-review, magpa-review, o makorek, at mag-train. No? Para tayo ay lalong magpa-review. Kaya pag ang isang believer, willing siyang ma-disciple. Hallelujah? At walang ibang magdidisiplina sa atin, magturo sa atin kundi ang salita. Pero kung sinasabi natin na believer tayo, pero ayaw natin ang salita ng Panginoon. Sa magbabasa rin, wag! Ayan, may question mark. Either we are believer or unbeliever. Number, Matthew 4:4, tingnan natin sa Matthew 4:4. Jesus answered, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth. Kaya, ang talagang, pagkain ng isang believer, what maintains our faith is the Word of God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya, ang pagkain ng isang believer ay ang salita ng Diyos. Kung hindi na tayo kumakain, ang mangyari, mamatay tayo. Diba? Mamamatay tayo. Magkasakit tapos mamaya, mamatay na. Number 4. You can read that also in Joshua chapter 1 verse 8. Sa Joshua chapter 1 verse 8. Yung sabi na doon. Do not let this book of the law depart. Kaya wag daw ilayo itong salita ng Panginoon sa ating bibig.
Ibig sabihin, yan, sana yan ang binibigkas natin, dinideclare natin. Ano? Kung ano ang laman ng puso, yan ang lalabas sa bunganga. Kaya kung itinatago natin ang salita ng Diyos sa ating puso at talaga namang binabadyo natin yan, sinasapamuhin natin, yan at yan ang lalabas sa ating bunganga, kahit madaba ka. Hello? Amen. Minsan, sabi ni Cristiano, pero pag nadaba, iba na ang lumabas sa bunganga. So, be careful. Sabi niya, kung ano ang laman ng puso, yan at yan ang lalabas sa bunganga. Kaya huwag natin ilayo itong salita ng Panginoon sa atin. Sabi niya, meditate on it day and night. Ano man ang buhay ng isang believer, ano man ang kanyang pinagdaanan, ano man good and bad situation, ang iniisip niya, ang pinipili niyang iniisip is yung mga salita ng Panginoon. Pero pag hindi ka na believer, kung ano-anong iniisip mo. Hello? Amen. Yan ang kagandahan pag believer ka. Kahit may problema ka, pero you choose to think of the Word of God. Kasi yung faith mo ang hindi ba? Sabi niya, minimeditate natin para i-make sure natin na sinusunod natin. At dahil ginagawa natin yun, sabi niya, it will make you prosperous and successful. Kaya maganda ang mag-meditate ng Word of God. Pag believer tayo, i-meditate natin. Palagi natin pag-aralan ang salita ng Panginoon. At yan ang i-apply natin, yan ang palagi natin iniisip. At alam mo ang resulta, sabi na doon, wow, ipaprosper ka. It will make you successful. I believe lahat tayo gusto natin ito. So, it's a reminder, but at the same time, it is also a guide sa bawat isa sa atin. Let us be into the Word. Hallelujah. Para maging successful ang lahat. Walang mangyari sa ating buhay kahit sa ating pananampalataya kung binabaliwala natin ang salita ng Panginoon. Our attitude towards the Word of God is our attitude towards the Lord. Kasi isa lang salita niya ito. Kaya kung binabaliwala natin ang salita ng Panginoon, binabaliwala din natin ang Panginoon. Paano tayo mag-prosper if God will not bless the things that we do? Wala. Hello? So, number 4. Let's go to number 4. A believer prays. Prayer. Okay? John 15 verse 7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given you. So, I believe that walang problema sa Panginoon sa atin talaga ang problema minsan. Hindi natin kinakausap ang ating Ama. When this a believer starts to pray, kung meron na siyang pananampalataya sa Diyos, matututo siyang makipag-communicate sa kanyang tatay. Philippians 4 verse 6 to 7. Do not be anxious about anything. Yan ang buhay natin nung hindi pa tayo believer. Ang dami natin mga iniisip, mga worries in life. We are so anxious. Ang dami nating stress. Sabi na, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Noon, kahit alam natin na may Diyos, dahil wala pa tayong personal relationship sa Panginoon, wala tayong talagang pananampalataya sa Kanya, hindi natin sinasabi sa Kanya. Dinadaan natin sa pagkain, sa inom, o kaya tulog, o kaya mamasyal ka ng mamasyal. Sige, puntahan mo lahat. Inakyat mo lahat ang bundok dito sa Hong Kong. Pinuntahan mo ang lahat ng beach. Sinakyan mo ang lahat ng lanes ng MTR. Diba? End to end. Sa bus, sa train, wala pa rin. Kasi, yun nga, pag-iisip ng tao. Pero nung tayo na ay nanampalataya sa Panginoon, kahit na alam mo problema, diyan ka na lang sa kwarto mo, iyak mo sa Panginoon. Nung nagkaroon ka na ng pananampalataya,
meron ka ng relasyon sa Panginoon, meron ka ng mapagsasabihan. Naniniwala ka na nandyan ang Diyos na tutulong sa inyo, kaya you start to pray even if you don't know, it's your first time. Oh, dahil nandyan na may tiwala ka, may pananampalataya ka sa Kanya, mananalangin ka. Me, I started to pray when I received the Lord as my personal Lord and Savior. Diyan ako nag-start. So, yan sabi na doon, prayer. Kaya makita mo, pag ang isang talagang true believer of Jesus Christ, he really prays. He prays a lot. Hindi yung mahaba-haba. Ibig sabihin, he prays a lot. Naging buhay niya ang prayer na kahit anong sitwasyon, anumang pagkakataon. Ibig sabihin, nag-pray siya ngayon, mag-pray pa rin siya mamaya, mag-pray pa rin siya bukas. Sabi doon, ituloy natin sa verse 7. And the peace, you see? When we pray, sabi niya, and the peace, yan pala ang mapapala. Kaya sabi na doon, ikaw ba'y are you experiencing anxiety? Are you anxious about anything? Sabi niya doon, are you worrying? Are you naguguluhan? Sabi niya, manalangin ka. Dahil pag nananalangin ka, kinakausap mo ang Panginoon, sabi niya, ibigay mo sa Kanya ang inyong bigatin, and so that the peace of God will be upon you. Kaya nandyan na yung God will enlighten your mind. After you pray, God will explain to you, God will let you understand things. Okay. And after that, sabi niya, hindi lang yun. It will guard your hearts and your mind. Kung dito na nanalangin talaga, anong nangyayari? At the end, nagsisisi tayo sa naging decision at action natin. Kulang sa understanding, yung puso natin, heavy, yung isip natin, wild na, wala na. A believer, sabi nga doon, when ang true believer na nanalangin siya. Kaya may encouragement. Yan talaga, nakita ko if you maintain your faith when your faith is, when you are on fire in your faith, on fire din ang faith, ang prayer mo. Pero pag nawawala na yung faith mo, nawawala na din yung prayer. Hello? Kaya mag-ingat tayo pag hindi na tayo nananalangin. Are we still believer? Or unbeliever? We are not already talking to God. We are not doing His instruction. We are not, this is His instruction and we are not obeying it. Diba sabi natin, you cannot say you are a believer if you do not do. Believer means yung talagang naniniwala ka ginagawa mo. So, prayer is one of a life of a believer. Minsan, maraming po siya na ganun. We call them as believer but they are not praying. Mag-ingat tayo. Number 5, fellowship. Fellowship. Matthew 18 verse 20. For 2 or 3 come together in my name, there am I with them. Ang isang buhay ng isang believer, he loves to fellowship with her co-believers. Di ba dati, ayaw natin mag-attend nung hindi pa tayo naging believer? Ano yan? Hindi naman masaya ang ganyan. Parang hindi ka natutuwa, hindi ka nasisiyahan. Grabe naman yan. No? Di ba? Parang na-weirduhan ka o kaya you take it parang cheap. Pero nung naging believer ka na, tinanggap mo na ang Panginoon, wow! Mas maganda pala, na-appreciate mo na. At mas gusto mo bang maki-join sa fellowship kaysa saan pupunta kahit na napakagandang lugar. Wala ka ng appetite doon. Parang, kasi alam mo na yung presensya ng Panginoon, yung naramdaman mo during the time of fellowship with your co-believer, hindi mo yung nararamdaman doon sa mga dati mong pinupuntahan. Di ba? Ganun. I believe na lahat tayo, yan ang naramdaman natin. We feel the presence of
God, yan ang nag-lead sa atin kung bakit gusto pa natin bumalik ulit sa fellowship because of the presence of God na nararamdaman natin. So fellowship is one of the, kaya ang isang totoong believer, he is not neglecting fellowship. And we know that fellowshipping with a believer is a command of God. Strong command of God in Hebrews 10, verse 24 and 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Alam natin na at least doon, hindi man tayo magkakakilala, but when we come together, nandyan yung love, nandyan yung, naiintindihan kita, I pray for you. Nandyan yung, nararamdaman mo yung care, no? The love of God. Verse 25, sabi niya doon, nalilift up ka pag nakikijol ka sa Bible study or sa fellowship. In verse 25, sabi niya, do not neglect fellowshipping together as some are in the habit of doing, but let us consider, let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Warning, naisulat ito para warning, maraming masipag silang mag-attend ng fellowship when they are on fire. Pero, hindi sila nagpatuloy. Let us not neglect fellowship because the day is approaching. Ang believer, sabi natin kanina, they show up. They always show up. Pag namimintin mo ang faith mo, you love to do. You love to, yung gusto ng Panginoon, you love also what the Lord is. Di ba ganun? Pag mahal mo ang Panginoon, yung gusto niya ang sinusunod, sabi dito doon na, give up meeting together. Kaya, mga kapatid, huwag tayong tamarin na mag-attend sa mga gawain. Ang isang believer hindi basta nag-a-absent na walang rason. Hello? Kasi nung first time mo nakakilala sa Panginoon, kung maaari sana Sunday or Thursday palagi, kung maaari sana lahat ng gawain ayaw mong mali. Kung gusto sana lahat ng mga gawain maatendahan mo. Pero nung dumating ang ilang mga taon, nandyan pa ba yung eagerness natin? O parang, tinatamad ako pupunta. Sila lang naman eh. May gano'n. Ayaw akong pumunta, meron namang online eh. Ayaw akong pumunta, meron lang naman, diba? Dati walang ganyan. Diba tayo bang, tayo bang nag-aakay? Pero ngayon, are we still believer? Or we are becoming unbeliever? Pag nagiging magaan na i-give up na natin ang meeting together, joining fellowship, we better check. Life of a believer is, sabi niya, they love joining. They are devoted to fellowship. They are committed to fellowship. Anong sabi natin pag sa committed? Showing up. Amen. Showing up. Number 6. Let's go to number 6. Witnessing. A true believer witness for Christ. No? Matthew 4 verse 19. Sabi niya dito ng isang tao, sa lumapit sa Panginoon na isang lalaki. Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi ito ay ito kasi yung chapter 4, this is the time wherein Jesus was calling his first disciples. And while Jesus was walking beside the Sea of Galilee, may nakita siyang magkapatid, sina Simon, si Simon who is called Peter, at the same time ang kanyang kapatid na si Andrew. They are casting their net into the lake. Fishermen na they are fishermen. Nung nakita ni Jesus sila, sabi niya, "Come,
Follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Verse 20, sabi niya, at once they left their nets and followed him. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Kaya tayo mga believers, we are called, ang gusto ng Panginoon, no? If you want really, sabi niya, okay, you believe me? Come, and I will make you fishers of men. Kaya lahat ng believer, ang trabaho natin ay fishers of Amen. men, hindi fishers of fish. Hindi fishers of Fish. daming mga kung ano pinag-ibigyan ng mundo. Pero ang believer, sabi niya, tinawag tayo. Sabi niya, sa gustong sumampalataya o sumunod sa akin, sabi niya, oh, ito ang trabaho niyo. To go and witness. Testify. Share the love of God to others. Testify the goodness of God. Okay. So witnessing kaya, kulang ang ating obedience. Ipakita natin na totoong, kung naniniwala ka talaga, di ba kung naniniwala ka sa kwantong, ay talaga kwantong palagi ang nasa bibig mo, di ba? Hello? Nung din ang kwantong, hala! Alam mo ba yung kwantong kahit lang, alam mo ba yung kwantong sinisingit mo talaga sa usapan? At saan ka pumunta, hinahanap mo may kwantong ba dito? You know? Kaya kung naniniwala tayo sa Panginoon, when we really true believer of Jesus Christ, talagang yan ang palagi mong binabanggit. Talagang kahit saan ka pupunta, sasabihin mo, i-promote mo. Witnessing is promoting Christ. Maraming Kristiyano, takot sila o nahihiya nila, ayaw nilang i-promote si Kristo. When we are true believers, confident ay talagang hindi tayo matatakot na sabihin kasi lalo na-experience natin. Wala silang magawa kung sasabihin mo, ito ang ginawa ni Kristo. Wala silang masabi kasi personal na experience mo. Kaya, ang totoong believer, talagang ipropromote niya si Kristo. Kaya, kahit sa birthday, ipropromote natin pati si Kristo. Sa relationship, ipropromote natin. In our circle of relationships, sa lahat ng areas ng buhay natin, ipromote natin si Kristo. Because, thinking na tayo, naranasan natin ang buhay may Kristo. Ang nakikita natin yung sitwasyon nila. We cannot save their lives, but we can share them the one who can save their lives. Hallelujah. And witnessing is part of our love, our obedience. If really Jesus is the center of your life, you will always promote Him. Whatever happens, no matter what, sasabihin mo pa rin papaniligan mo. Hallelujah. Kaya lahat tayo, sabihin mo sa katabi mo, mag-witness tayo. Promote natin si Kristo. Amen. Promote natin. Kung may, hindi lang yung ikaw ang magpapagamit, supportahan mo kung baga may insultation about trabaho ng Panginoon, sige, go tayo. Hindi ka makapunta, sponsoran mo yung pupunta. O sige, hindi ako makapunta. Okay, I will help. Hindi tayo ang basher. Hello? Huwag natin binabash, supportahan natin. Hindi mo nga magawa, supportahan mo na lang. That is part. But, mga kapatid, alam niyo, the first time I was started to read the Bible. The first time I read John 15 verse 2. Ano yung John 15 verse 2? Basahin natin. John 15 verse 2. Verse 1 and verse 2. John chapter 15 verse 1 and 2. First time I read this, ay talaga. Verse 1. Verse 1 tayo. Okay. I am the true vine, kung sabi ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. Verse 2, He cuts off every branch in me. Sabi niya, ang si Jesus, siya ang puno. At ang God the Father is the gardener. And the Father is cutting off every branch in me that bears no fruit.
While every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Sabi niya, si Jesus ang puno, tayo ang sanga. At ang ginagawa ng gardener, pinuputol niya yung mga sanga na hindi nagbubunga. Nung binasa ko to, alam niyo, for the first time, ang first na pumasok sa isipin ko, hala! Mapuputol pala ako pag hindi ako magbubunga. Ang first na pumasok sa isipan ko, kaluluwa, hala, pag hindi ako nag-akay. And I know that on that time, I was really, alam ko ang puso ko kasi on that time, I'm starting to obey na lahat ng binabasa ko. I'm trying to obey it. Pero meron akong hindi ginagawa, yung pag-share. At on the time nung binasa ko to, talagang direct, very clear. Sabi ng Panginoon, alam mo kung ano hindi mo ginagawa, yan talaga ang sasabihin ng Panginoon. Kaya sabi ko, hala, natakot ako. Hindi talaga, kasi kahit sa bahay namin, hindi ako nag-share. Although I pray when we eat, I pray. But I did not tell them, alam mo ba yung pinag-aralan namin kanina sa church? Si Jesus. Walang ganon. I did not even share about Jesus kung sino yung tinanggap ko. I was just concerned about, magating ako ng Bible study. Nakikita lang nila, but I never told them. Kaya, kahit sa mga kaibigan ko, hindi ko nababanggit about Jesus o yung ginawa niya sa akin. So, right on that time, talaga, Lord, sorry, ayoko maputol. Ikaw kayang maputol. Inisip ko, hindi ako makakapasok sa langit. Pag ano pala, mapuputol pala ako. Makaka-off ako doon kay Christ kung hindi na ako nagbubunga. So, inisip ko yung sama na, di ba, na-direct ka, puputulin ka talaga. At di ba, sabi niya kanya dyan, gagawin pang gatong eh. Ay, sabi ko, ako, sige, I just pray. Basta sabihin ko, bahala ka na. Basta ginawa ko yung part ko, sabihin ko sa kanila. But I pray, Lord, inlead mo ako. Sabi ko, sino ang sasabihan ko? Itong pamilya ko. O yung mga classmate ko. Kaya nung bumaba ako sa buntok dyan kasi ako nag-aral, ay, yung palagi kong kasama, sabi ko, pwede ba may sasabihin ako? Kasi hindi ko alam kung paano ko sabihin. Sabi ko, punta na lang tayo sa boarding house ko. Hindi nung pumunta kami, habang kumakain kami, sinabihan ko na siya. And at the end, inilid ko siya ng acceptance prayer. Ang saya-saya ko, wow, Lord, iba yung saya pag na-share mo si Jesus at nakatanggap yung tao. Amen. Sa Panginoon. Ang saya-saya mo, hindi ka guilty doon. Kasi hindi ka makakonsentrate. Kahit nagpupuri ka, bumabalik, oops! Nagpupuri ka, pero may sinabi ko sa inyo, hindi mo naman ginawa. Hindi ka rin at peace. Kaya huwag natin binabaliwala yung mga binabasa natin kasi hindi ka rin makaka-concentrate. At the end, sabi niya, at the end, ang mag-judge sa atin is yung mga nalaman natin ng salita ng Panginoon. Huwag kayong magbilos po. Huwag na lang akong magbasa. Sabi ng Bible, ignorance is no excuse. So, witness is pakakitaan na ikaw ay isang totoong Christian, totoong believer. Now, let's go to the life of an unbeliever. Okay. Life of unbeliever. Itong life of an unbeliever, di ba lahat ng doon sa life of a believer is towards the cross, towards Christ? Itong life of an unbeliever, this life of an unbeliever, they are enemy of the cross. Kalaban ni Kristo. They are enemy of the cross. Philippians 3 verse 19. Sa Philippians 3 verse 19, basahin natin. Ito ang description ng unbeliever na hindi naniniwala. They say they are Christian but they are not doers of the word. That's why they are unbelievers. Their destiny is destruction. Their God is their stomach. And their glory is in their shame. Their mind is on earthly things. Kung ang believer, they are more on the spiritual things. No? Pero itong unbeliever, they are enemy talaga, magka-opposite. It's the enemy of the cross. They oppose Christ's teachings. They are focused on the temporary things. No?
They are into material gain. And about this body, itong katawan. So, iyan, ano ba? Yung mga characteristic, no? Isa-isahin natin. Prioritizing physical desires. About body, about this flesh. And materialism. Physical. You know, kahit na nasa inyo ang lahat, these are just but physical. Hindi ka niya ililigtas. Including your money. Number 2, life of an unbeliever. Worldly appetites. Worldly appetites. Lahat ng nandito sa mundo, ano yung mga appetite? Sa 1 John, chapter 2, verse 15. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Yan yung mga appetites dito sa mundo. Okay. Hanap natin. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Sabi niya, do not love the world or anything in the world. If anything loves the world, the love of the Father is not in him. Okay, 16. Ano itong mga mundo na sinasabi niya? What is the world? Sabi ng Panginoon, huwag natin mahalin. Sabi niya, for everything in the world is the cravings of sinful man. These are the appetites of the world. Cravings of sinful man or lust of the flesh. Fashion. It's all about the flesh. Ano pa? Lust of the eye. Materialism. And boasting of what he has and does. Walang ibang pinag-usapan kundi, ay, Jacob, lahat ng nasa kanya at yung ginagawa niya. Yan ang buong kwento niya. Kung mamaya ulit, yan ulit ang sasabihin niya. Bukas ulit, yan ulit. Accomplishment at yung ginagawa niya. Yan. Worldly appetites. Sabi niya, this does not come from the Father, but from the world. Anong mangyayari sa mga ito? Those who love worldly appetites. Verse 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Amen. So, dahil mundo at ang kanyang desires at appetites, ang gusto niya, anong mangyayari? Siya ay mawawala. He will pass away. Pero, the man who does the will of God lives forever. Huwag natin, ano mag-pass away? Distraction, they will go to hell. But itong mga gumagawa ng kalooban ng Panginoon, sila ay mabubuhay ng walang hanggan. Okay? So, be careful of these worldly desires. These are the idols of the believers. Ano? Idols. Kung ano ang mas matimbang sa inyo kaysa yung pagsisilbi mo sa Panginoon, that is idol. Appetite. Either yung appetite mo sa spiritual or appetite mo sa mundo. If you are really filled with the Spirit of God, wala kang appetite sa mga bagay-bagay dito sa mundo. Pero kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, wala kang appetite sa mga makadiyos na mga bagay. Kasi, kaya pag sabi ng Bible study, ay, sa Sunday ngayon is statutory. May stuff naman. Ay ganun. Pag Sunday, nakadress ng pag Sunday. Pero, pag statutory, may iba siyang dress. Ano yun, appetite for the world? Naman, para ano naman. Maggamit po yung mga iba kong mga damit. Be careful of appetites. Dito sa mundo, walang hangganang appetite. Sabi niya sa Ecclesiastes, ang tao daw dito sa mundo, kumakain ka, pero mamaya, mag-aaraw ka ulit ng pagkasapos ay sa isip. Ganon. Okay, another. Number 3.
over spiritual. Kung magkasama yun. Worldly appetites, selfish cravings over spiritual. Ayun, ang dami mong cravings. Pero wala kang crave sa spiritual matters. Number 4, earthly comforts rather than God. Earthly comforts. Anong example ng earthly comforts? Day off, matulog na lang ako kaysa pagod na lang ako. Minsan pag may inaakay ka, Sister Alika, pagod ako, matulog na lang ako. Oh, matutulog. Hindi, di ba ano? Kasi sa atin siya, binaranasan natin na kahit pagod ka, pero pag dumaplo ka sa gawain, pag nagpuri ka, nawawala yung pagod mo, di ba? Nakukomfort ka. Meron din namang natulog ng 8 hours, pero pagkagising, pagod pa rin. Di ba? Kaya sa mga pag may inaakay ka na sabihin mo, halika, punta tayo sa atin. Kaya nga nag-dip ako para matulog eh. Pag hindi mo yan talaga, kaya sa atin din na nag-aakay, we have to be in prayer. So that when we talk to them, talagang God will give us wisdom. God will teach us how to approach them. Diba? Yan. Pero ngayon, may parang kung hindi sila pupunta, o sige, dito na lang kung gusto nyo. Every day, dito tayo mag-meet. May iba na ang gusto nila, kaya nga lang, para matulog. Pag may ganun, alam mo na it's the devil that is what, kaya huwag kang susuko, gawin mo na ipag-pray mo, Lord, hindi ako ito susukuan. Amen. I pray na itong bumabalot sa kanya, bumabiyag sa kanya na demonyo na the God, kasi the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Di ba dating ganun tayo? Ang dami tayong mga rason. Ngayon nakakilala tayo, we have to be patient and we just pray and pray. Hindi mo yan susukuan pagdating ng time. Bibigay din yan. O sige na nga. Ay, oo, parang mas maganda dito. Kahit pala, napagod ka, pero pagdating mo dito, okay pala. O, gano'n. Earthly comforts rather than God. You know, we cannot grow without comfort. Kung ang comfort ang hinahanap natin. Wala. Kung yung comfortable tayo, matutulog tayo sa ating pananampalataya. Pero kung we experience hard times, ano ang upusin ng comforts? Hard situations. When we are into hard situations, talagang sakripisyo. No? Sacrificial ang nagsasakripisyo ka sa pagsisibling mo, ang makita mo doon mo. Hindi ka nawawala sa pananampalataya. May mga ganun na Kristiyano na at first were very sacrificial, pero ngayon wala na, nasa comfort na sila. Mahirap yun. Earthly comforts rather than God, that is a life of an unbeliever. Kaya huwag tayo hanap palagi ng comfort kasi mamaya, ay, wala pala, ilalayo tayo. Ano sabi niya? Hindi lahat, no? If ang isang bagay ay ilalayo ka sa Panginoon, hindi yan blessing. It is a trap for the devil. Akala mo comfortable ka na, pero mamaya, wala na pala. Number 5, the last. Worshipping one's own pleasure. Worshipping one's own pleasure, yung bang, doon ka sa, anong sabi niya sa 2 Timothy ba yun? Yung sabi niya, time comes, today or anong sabi na doon na, there will come a time that people are selfish. Na talagang they do not worship God, pero ang pinupuri nila ay, at ang pinopromote nila, ang concern nila, ito, 2 Timothy chapter 3, verse 1. Sabi niya, but mark this, there will be terrible times in the last days. Darating daw yung time, terrible situation.
Sabi niya, people. Oh, terrible times, terrible people also will rise. Ano itong mga terrible people? Sabi niya, people will be lovers of themselves. They are not lovers, they become lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Verse 5, having a form of godliness but denying its power. They are religious but they are not godly. Have nothing to do with such people. Kaya anong sabi niya? Do not be yoked with unbelievers. Do not be yoked with doubters. Sabi ko kanina, ang unbeliever hindi lang yung nasa labas, kahit nasa loob, pero nagda-doubt, wala siyang paniniwala sa salita. Hindi siya, he is not obeying, he is not doer of the word. Get away, have nothing. Do not be attached to them. Verse 6. Anong sabi niya sa verse 6? They are the kind. Oh, sabi niya, iwasan daw natin ang mga tao nito. They are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women. Yung sinasamantala niyo yung mga witnesses who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Oh, kaya tingnan natin, wala tayong mapapala talaga. Kaya tama yung kasabihan na sabi niya, oh, be careful with whom you are mingling with. Kasi sabi niya, show me your friend and I will show you who you are. Kung palagi mong kasama ay unbeliever, doubter, ano nang mangyari? Disobedient to the word of God, ay talaga magiging pasaway ka. Kung ang palagi mong kasama ay yung nag-i-struggle, mamaya nag-i-struggle ka din. Kung nagre-rebelde, magre-rebelde ka din. Kaya piliin natin yung ating kinakasama. It should be yung kanila na yung talagang believer, Christ-centered, obedient, talagang they love the word of God, no? They are praying, they join fellowship, nag-testify about Christ. So, wag yung mga nagpa-prioritize ng physical desires o kaya worldly appetites, ano pa? Selfish cravings over spiritual, earthly comforts rather than God. Huwag tayong sumama sa mga ito. Worshipping one's own pleasure. Doon sa verse, balikan natin doon sa 2 Timothy 3 verse 7. Meron pa. Sabi na sa verse 7. Always learning but never able to acknowledge the truth. Nag-aaral-aral pero hindi niya naman ina-apply. Foolishness. Yan ang sabi niya, maganda pero. Sige, balik ka. Oo, pero hindi na bumabalik. 8. Just as itong example ni Paul, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so also these men opposed the truth. The unbelievers opposed the truth. Men of depraved minds. Talagang ang isipan nila ay pinalot ng kadiliman. Who as far as the faith is concerned, are rejected. Ay, alam niyo ang sabi ng Bible, those who do not believe they are already dead. Ang sakit, no? 9. Sa verse 9 tayo. Okay.
But they will not, see, itong nabuo ko, sabi niya, but they will not get very far. Because as in the case of those men, their falling will be clear to everyone. So, sabi na doon, wow, at the end, parang ngayon, hindi pa nila na-experience yung hato ng Panginoon, pero darating yung time na i-expose ng Panginoon. Ang mahirap doon, you cannot get rid. Kahit na pwede mong matakbuhan ng tao, pero ang Panginoon, what you sow is what you reap. Kung hindi ka naniniwala, kaya sabi na, kung hindi ka naniniwala sa impero, you will when you get there. And when you get there, there's no way out. So, our concluding verse, Matthew 7, verse 21. Mas mahirap ang buhay ng unbeliever, ano? Ang buhay believer, hindi rin madali because you have to always discipline yourself. You always recognize that fact. Mas mahirap ang unbeliever. Sabi niya dito, Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Of course, when we say kasi Lord, Lord, it means that we are following. We are following. He is our master. No? We are following Him. We are seeking His righteousness. We have that eternal life when we say Lord. No? We recognize Him as Lord. Pero ito, sabi niya, not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of God, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Kaya, ang totoong believer, they do the will of God. Talagang they follow, they seek the righteousness, they value the eternal life that they receive from God, yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Pero itong unbelievers, often they are governed by self-worldly desires, kaya hindi nila masunod-sunod. Susunod sila ngayon, pero bukas hindi. Yung pabago-bago ba? Hindi sila consistent sa kanilang pagsisilbi sa Panginoon. Because they are not really totally believer. Meron pa rin yung percentage na doubt nila. Mahirap yun. I believe lahat tayo gusto natin makapasok sa langit. Isa pa na makita ko na, kailangan natin panindigan natin yung buhay natin bilang isang mananampalataya. Acts 10 verse 43. Our last, pinaka-last verse. Acts 10 verse 43. Acts 10 verse 43. Sabi dito, all the prophets testify about Him, that everyone who believes in Him receives forgiveness of sins through His name. Everyone who believes in Him, who is Him is Jesus, receives forgiveness. Ang totoong kapala, kaya pag pinapaniwalaan mo talaga itong salita ng Panginoon, sinasagawa mo, plus nire-recognize mo ginawa ni Jesus doon sa cross, and you value it, sabi na doon, you receive that forgiveness. Nandyan yung kapatawaran, nandyan yung kaligtasan. Hindi ka i-condemn, kundi ikaw ay iniligtas ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, ano man ang ating mga pinagdadaanan bilang isang Kristiyano, matagal man, o bagong leader ka man, o member, let us continue to maintain our faith in the Lord because we are saved through faith. We are being saved through obeying the Word of God. Amen? Bakit ka nag-obey? Dahil ikaw na ay nabago. Dahil si Kristo ay nasa inyo, naniniwala ka kay Kristo, kaya sinusunod mo yung kanyang utos. And because dahil sinusunod mo, you will be saved. Your sins will be acquitted, di ba? God will not judge you. Hallelujah. Lord, thank you for your word. Help us, Lord, to go deeper in our faith. Help us, oh God, to choose to be in your will, to be aligned with your will every day, oh God.
So that our life and ang pagpupuri namin ay maging acceptable sa inyo. Thank you, Lord, for sa lahat ng itulong mo sa amin. Habang ito, sinyohan mo pa. Hindi namin makalimutan kung gaano may isa sa Panginoon. In Jesus' name. Amen. God bless.